Inuunahan nyo agad. Pinapakita nyo lang na kayo ay, ano po, defensive. Ginagawa nyo agad ng defense mechanism. Oh. Eh, hindi ba't kayo ang nahuhuli sa sarili nyong bibig? Di ba? Oh. Shoutout sa mga DDS. Grow up. Ano, puro bangag na lang. Dahil hindi nyo kami kaya sa ganitong talakayan at hindi nyo kami kinakaya sa ganitong klase ng argumento, bangag na lang. Wala na bang bago? Yan ang mahirap sa inyo. Wala kayong kasensense. Pinapakita nyo kung gaano kayo kaliliit na nilalang. Kayo ang nagduduktong ng naratibo sa pagkamatay ni Mima Alicia. Kayo ang nagdidikit kay Sarah, hindi kami. Dahil nagiging defense mechanism nyo na, yun nangyari na yan. Kasi alam nyo sa sarili nyo na kayo ay isa sa nagbanta kay Mima Alicia. Diba? Sabihin nyo hindi. Laganap ang ebidensya through social media. Mismong si Yusek Claire Castro, na itapik po yan sa vlog niya. Oh. Kahapon, kanina, na itapik niya po yan sa kanyang vlog. Yung mga pagbabanta ng DDS kay Mima Alicia. Diba? Napakadami po. Hindi lang kay Mima. Maging sa mga dilawan po. Diba? Sa Bunyog, kala Atty. Enzo. At kung sino-sino pa. Basta kritiko ng mga Duterte, asahan nyo may pagbabanta. Tayo ba na ganyan sa kanila? Di ba pansinin nyo yung pattern, sila lang. Sila lang. Sila lamang po ang nagbabanta. Alam nyo kung bakit? Alam nyo po ba kung bakit? Yun lamang po ang kanilang kakayanan. Kasi yun lang po ang kakayanan ng kanilang mga amo. Yun lamang po ang kakayanan ng kanilang sinusunod. Tingnan nyo, kagaya ni Digong, bakit siya nasa ICC ngayon? Bakit siya nasa dahig? Wala siyang nakitang ibang solusyon kung hindi pagpatay. Hindi niya kayang solusyonan ng utak eh. Ang solusyon niya ay karahasan. Oh. Nalabanan niya ba korupsyon? Hindi. May napatumba ba siya sa korupsyon? Wala. May napakulong ba siya sa korupsyon? Wala. Sino ang naging biktima para ma-cover up yung weaknesses niya bilang isang pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sino po ang naging cover up? Yung mga normal na mamamayang Pilipinong bumoto sa kanya. Para masabi na safe ang bansa. Diba? Ilang taon na dumaan pandemic. Diba? Tapos sasabihin nila, mismo nga si Digong, inamin niya, wala siya nagawa. Wala siyang tinapos, wala siyang natapos. Diba? Kasi bakit po? Dahil nga wala siyang alam pagdating sa pagpapatakbo ng bansa. Daig pa nga siya ng kapitan eh. Sa totoo lang.
Para nung panahon ni Digong, para siya nagpatakbo ng isang barangay lang. Oh. Tapos gagawan nila ng naratibo. 'Di ba? Na ano, na sila ay kawawa. Na sila ay inapi. Na sila ay pinagkakaisahan. Oh. 'Di ba? Ganyan sila eh. Ganyan ang tatak Duterte. Matik yan. Ganyan kasi ang mga supporter na rin nila ngayon. Puro karahasan. Oh. Tapos papalabasin nila, walang ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Para kay Mima Alicia. Sinasabi nila, oh, may natumba na sa inyo, may nakarma na sa inyo. Oh, asa ng Pangulo nyo? Sa mga hindi po nakakaalam, ilang beses na po sinabi ng ating mga kasamahan, nagpapasalamat po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng lahat ng kanyang kabisihan sa trabaho para mapaunlad ang ating bansa, para magampanan ang kanyang serbisyo publiko para sa atin na sambayan ng Pilipino, ay nagpaabot po siya, no? Nagpaabot po siya ng kanyang pakikiramay kay Mima Alicia. Kaya po, lahat ng ano na ito, ginagawa, sabi nga ni Boss Mike at ni Biyahe ni Koy, 'di ba? Ay walang gastos ang pamilya ni Mima. Papasalamat po tayo kay mahal na Pangulo dahil sa huling sandali ni Mima dito sa mundong ibabaw na ito, pinakita niya na kahit naandyan na sa huling hantungan, ihahatid na natin sa huling hantungan si Mima, pinakita pa rin niya na hindi niya pinabayaan ang isang tao na minsan lumaban para sa kanya. Sumuporta sa ipinaglalaban, sumuporta sa adhikain ni Pangulong Bongbong. Sinuklian ni Pangulong Bongbong Marcos ng mabuting gawa para sa pamilya ni Mima Alicia. 'Di ba? Malinaw po 'yan. Kaya nga po, bukas, mga kababayan, marami pong nagtatanong sa inyo. Sorry, hindi ko mabasa pa yung comment nyo. Kasi gusto ko magtuloy-tuloy tayo hanggang matalakay natin ng mabuti. Pero shoutout po sa lahat po ng mga taga-subaybay natin dyan. DDS ka man, loyalista ka man, dilawang ka man, pinklawang ka man, welcome po sa ating live. At sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po. So eto na nga, pag-usapan natin yung bukas na gagawin sa burol po ni Mima Alicia. Ito po, para sa kaalaman nyo, marami po ang darating doon upang makita, upang masilayan sa huling sandali ang kanilang iniidolo. Mga supporter po na magpapabot ng tulong para sa pamilya, pwede nyo pong iabot doon sa magulang ni Mima. At doon po sa mga tao na nasa ibang bansa, pwede pong ninyong alamin kala Boss Mike kung paano po kayo may re-rekta doon sa magulang po ni Mima Alicia, sa mga naiwan ni Mima. Okay? At ito po, mga kababayan, may mga umuugong na balita nga, no, na di umano ay may mga kumukuha na mga DDS ng lokasyon. Well, public naman po ito dahil ginagarantiya po ng ating kapulisan, no, na ito po yung security ng bawat isa sa amin ang talagang tututukan nila doon sa lamay po, sa burol ni Mima.
dahil nga po sa mga banta sa aming buhay. Diba? So, syempre po, magiging maingat ang ating mga kapulisan. Mahigpit po, maximum tolerance po talaga. Okay, kasi po ito po ay hindi na birong usapin. At may nabalitaan po kami na may mga kumukuha po ng mga DDS, vlogger. Okay? Na exact location doon sa venue, which is alam nyo naman na po, na public na po nila Boss Mike, nila Biyahe ni Koy, kung saan po ang venue. So kami naman po ay hindi natatakot, no? Na sa publiko ito dahil karapatan po ito ni Mima Alicia. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sa huling sandali ng kanyang katawan na mailalagak dito sa mundo, masilayan man lang siya ng mga isang araw sa buhay niya ay sumuporta sa kanya. Di po ipagdadamot no, ng aming team sa Vengador yung mga labi ni Mima Alicia sa mga fans. Especially po yung pamilya niya ay sobrang nalulungkot of course. Pero and at the same time, hindi makapaniwala kung gaano kadami po ang nagmamahal sa kanyang anak. Sa kanilang breadwinner. Breadwinner po kasi yan eh. Panganay po siya. May pinag-aaral. So talaga pong kung gusto nyong matulungan no sa mga kababayan natin diyan na nagsasabi na gusto nilang tumulong sa magulang ni Mima, maraming salamat po. Napakalaking tulong po 'yan sa pinagtatapos ni Mima ng mga kapatid, no? Ng mga nag-aaral. Malaking tulong po 'yan para sa kanila, no? I'm sure natutuwa si Mima at magpapasalamat sa inyo sa inyong pagiging generous, no? Pero sana po ito po ang ating panalangin, no? Na wag sanang bastusin. Wag sanang mabastos ang lamay, ang burol ni Mima. Dahil meron po tayong balita, mga kababayan, na may pinaplano di umano itong mga kumukuha ng address, exact location. At ang matindi rito, mga kababayan, no, ay meron daw ipapadalang representative ang kanilang vice-presidente. O baka nga daw dumating pa si Sara Duterte. Aba. Well, hindi naman natin inaalis. Okay? Hindi naman po natin inaalis yung karapatan ni Sara or ng vice-presidente na dumalaw or magpapogi dun sa 'di ba, sa puntod ni Mima. Di po natin tatanggalin 'yon, pero for God's sake, 'di ba? For God's sake, tamaan ka naman, 'di ba? Tamaan naman kayo ng kahihiyan. 'Di ba? Tamaan naman kayo ng konting kahihiyan. 'Di ba? Respeto sa namayapa. Magbigay kayo naman ng respeto dun sa nakaburol. Ang tigas naman ng mukha mo kung pupunta ka. 'Di ba? Kagaya nito, may papakita tayong video, may bibigyan tayo reaction. Ito po. Kasi ang daming nakakarating eh. Ang dami po, sobra ang daming nakakarating sa atin. Ito Sabi nga ni rito, no, ni pangalan nito. Ito po. Papakinggan natin to ha. Ba't ganun? Wala.
Si Aling Marie. Oh. Hello po, shoutout po sa mga bagong dating dyan. Pasensya na, hindi ko kayo mabasa isa-isa. Ito po, yung kay Aling Marie, mga kababayan. Wait lamang po Ito. Ay wala na, temporary ano na. Para nabura na ata. Pero hindi naman natin sure kung pupunta talaga. Pero sinasabi nga natin, kung may mga pupuntan DDS, ang tigas naman ang mukha nyo. Anong gagawin nyo ron? Diba? Papapogi, magbabalat kayo. Diba? Kayo ba, mga kababayan, kung kayo ang nasa katayuan ng pamilya, papayag ba kayo? Diba? Kasi yan po yung kumakalat na balita eh. Kaya kinukuha daw yung information. Kaya daw po, gusto nilang makuha yung exact location upang ano po, makarating daw di umano itong kanilang amo. Diba? Tapos sasabihin nyo, makikiramay lang. Huwag tayo paka-ipokrito. Diba? Huwag kayo paka-ipokrito. Kitang-kita ang kademonyuhan nyo, mga DDS. Pati ng amo nyo. Diba? Yung sinasabi nyo na yung sinasabi nyo na tawag dito, sinasabi nyo dito kay Mima, okay, na masasakit, tinatawanan nyo pa. Maging ano naman sa inyo yan. Maging aral sana sa inyo yan na rumespeto ng kapwa-tao. Diba? Kasi wala kayong wala kayong tinatawag na etiketa eh. Bilang isang tao. May etiketa kayo bilang isang kriminal. Yun ang katotohanan doon. 'Di ba? Yun ang katotohanan doon. Yang kayo mga DDS. Ang inyong etiketa ay pagiging kriminal. 'Di ba? Ang sakit pakinggan. Na totoo naman. Which is totoo po. Ang mga DDS, hindi po natin maitatanggi ang kitang-kita sa mga comment nila. Rinig na rinig natin sa mga content nila kung gaano kabastos at kung gaano nila pinapa-emphasize sa tao na okay lang maging kriminal. 'Di ba? 'Di ba? Tapos sasabihin nila ang kanilang magiging naratibo dito ay karma. Ay hindi po karma yung sinadya. Ang karma ay hindi sinasadya. Ang intention yung sinasadya. Si Mima po ay intention at itinumba. Magkaiba po yun. Ang karma po ay tumatama sa sakit, okay, sa disgrasya. Yan po ay hindi disgrasya. Yan po ay pinlano ng ano po, ng may pagbabanta. Hindi po yan accidental. Diba?
Wala pong karma na sinadya. Planted po. Kitang-kita natin sa balita. Oh. Nilabas na po ng kapulisan ang ang CCTV. At kitang-kita po sa CCTV na ilang beses na ispatan yung riding in tandem na pinag-aaralan yung paglabas-masok ni Mima Alicia. Okay? Oh. So maraming tinitignan talagang anggulo rito, even the personal interest. Person of interest. 'Di ba? Meron po, nailabas na po. Okay, nailabas na po ang CCTV, mga kababayan. Meron po. At ito pakinggan po natin tong kay Takero Wait lang. Busy nga po kami dito. Yung kaibigan ni Alicia na grupo, kami yung nandito, kami yung nag-aasikaso. Pero by the way, mga babae, karapatan nila yun, vlog nila yun, no? Tawa nga ako, nagbablog nga ngayon eh. Pero, natin, meron akong papakitang video sa inyo, no? May tanong ba? May mga tanong ba kayo? Okay, ngayon, kung ito ba'y politika. Ito, sasabihin ko na sa inyo, no? Ito ba ang nangyari kay Alicia ay may kinalaman sa politika? Sa totoo lang, mga kababayan, alam kong hindi nyo magugustuhan to, no? Mukhang hindi. Mukhang walang kinalaman po sa politika yung nangyari kay Alicia, no? Base sa mga nakausap namin. Ayun yun. No? Alam niyo, medyo mayat din kasing magsalita ng ganito, especially under investigation pa yung kaso. Baka makasira pa nga. Pero, ang point natin dito, no? Parang karapatan nyo malaman eh. Hindi man buo, pero part of it, kailangan nyo malaman kasi tayo po, no? Naghihintay tayo ng katotohanan, especially si Alicia, hindi naman yan simpleng tao lang, public figure na rin po yan. So, actually, magkasama kami kanina. Magkakasama kami kanina. No? Kami magtatropa. Ako, si Mike, si Chris, no? Kakasama kami kanina. Marami kami. Ayan, sabi ni Boss Takero, okay? Ayon sa kanilang nakakausap, ito ay personal interest, person of interest, okay? Na may malaki ang posibilidad, okay, na hindi connected sa politika. Pero we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The